Eto, hindi naman itong taga Maynila, pero ganito ang mindset ng mga congressman. Tingnan ninyo. First na po muna doon sa 2 consecutive days nga po na nasuspend itong trial. Malaki po ba yung effect nito Akala ko artista to kanina. Ano pala siya? Siya pala yung reporter. Lipat ka sa Menay. Joke lang. doon in terms of delay po ng impeachment trial, considering din po na dapat ipagpapatuloy po ng prosecution yung direct examination kay Gina Acosta? Who are you asking? Any po, or both if possible po. Si Ako, tawagan mo ako kung sasagot. Hindi. Kong Ace mo na. Okay. O, tingnan nyo, sagot ni Ace Barbers ha, tungkol doon sa pag-delay or kakansela ng impeachment. Tingnan nyo sagot ni Barbers. Tingnan nyo kung gaano katarantado yung sagot nitong maman to. Well, siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin natin hanggat matapos itong 4 na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, no, justice delayed is justice denied. Wow! Talaga nga naman. Justice delayed, justice denied. Talagang meron pa kayong kapal ng muka na para bang napufrustrate kayo kasi nade-delay yung impeachment. Ang kapal na mukha ninyo. Diba? Ang kapal na mga mukha ninyo. Sana, ang sinabi nyo na lang, okay naman, i-delay muna natin, pagtuunan muna natin ng pansin yung mga kababayan natin. Kasi sila, nakasasakyan, hindi binabaha yung kanilang mga yayamaning subdivision, hindi nila kailangang magtrabaho habang bumabaha. Hindi nila kasi, wala sila doon, hindi nila ramdam yan eh. Kaya tuloy, hindi, justice delayed, justice denied, mga ganyan-ganyan pa sila. Tuloy natin ang impeachment. O, tingnan nyo naman itong ali na to. Oo nga. Tama si Kong Ace, no? O, tama daw si Kong Ace. Hindi ka mabibuisit na ganitong utak na itong mga congressman natin. Di ba? Dapat nga sanang inisip nyo, oo, dapat unahin na natin yung flood control hearing na yan para malaman na talaga natin kung sino nakatanggap ng maleta. Uy! Nabanggit ba ito? Ako nagtatanong lang Nabanggit ba ito na nakatanggap ng maleta, sabi ng mga ex-marines? Ewan ko nabanggit po ba ito ng mga marines? Hindi ko kasi maalala eh. Kayo nga sumagot kung nabanggit ito. Hindi ko maalala eh. Kaya para baka naman mali ako eh. Hindi ko alam. Pero parang meron akong narinig something eh. Hindi ko lang sure kung ito yung kasama siya Tanong natin yung mga tao. Ito pa. Panoorin natin ito Sabi ko nga grabe ito. Ito yung balita ng isang araw. At tingnan nyo kung ano ang klaseng sagot ng MMDA Paiigtingin pa ng MMDA ang mga hakbang kontrabaha matapos malubog sa tubig ang ilang lugar sa Metro Manila kahapon. At live mula sa Mandaluyong, may Express report si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang plano ng MMDA tungkol nga dito sa matinding pagbaha para ma-resolve yan kahit papano? Naku Ruth, oo, medyo marami-raming ang plano ng MMDA. Pinagpaplanuhan na ito ngayon dahil mukhang titindi pa yung mga pag-ulan natin dahil nga dito sa climate change. Ayon sa MMDA, base sa datos na nakuha nito mula sa Pag-asa, ang bumuhos na ulan kahapon sa loob lamang ng 5 oras ay 4 na beses ng dami ng ulang dala ng Bagyong Ondoy sa loob ng isang araw noong 2009. Kaya kahit ang mga lugar na hindi naman binabaha, nalubog sa tubig. Paliwanag pa ng MMDA, hindi ito kinaya ng mga drainage na idinisenyo. Kita nyo? Yung mga dati hindi daw binabaha ngayon, kasalanan pa ng parang baha. Hindi. O kasalanan ng basura.
Yun kagad eh. Lagi eh. para sa mas kakaunting ulan. Kaya naman pinag-aaralan na ngayon ng MMDA at ng DPWH ang pag-update sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Kumukonsulta na raw ang MMDA sa Dutch company na Haskonin para makagawa ng mga nature-based solutions, gaya ng paggawa ng mga retention pond katulad sa Camp Aguinaldo o sa Rizal Memorial Sports Complex para ipunin muna ang tubig bago ito i-release sa mga daanan ng tubig. Sa tingin din ng MMDA, matindi ang problema natin sa basura. Kaya gagawa na raw ito ng technical working group kaugnay ng mungkahing single ticketing system para sa mga nagkakalat at illegal na nagtatapon ng basura. Sa ganitong sistema, pag mumulta ₱1,000 ang mga mahuhuling nagkakalat, maski sa ang lungsod pa mahuli. Ayon kay Las Piñas Congressman Mark Santos na dumalo rin sa meeting ng Metro Manila Council ngayong araw, wala namang boundary ang basura. Halimbawa, ang basurang itinapon sa Quezon City ay hindi malayong mapunta sa ibang lungsod dahil konektado ang mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Ayon naman kay San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, bukod sa pagtataas ng multa, importanteng ituro ang disiplina sa publiko. Ruth, aminado naman ng MMDA na mauulit at mauulit yung pagbahang naranasan natin kahapon. Kaya naman nakikipag-coordinate raw ito sa DPWH at saka sa mga lokal na pamahalaan para makagawa ng karapatang aksyon. Ruth. Gerard, yung binabanggit mo nga, medyo maraming plano itong MMDA. Meron ba silang pondo para sa 2027 national budget pagdating dyan sa binabanggit mo, halimbawa flood control, dredging ng mga ilog, itong sa mga waterways, Alam mo, Ruth, parang medyo allergic na tayo sa term na flood control. Pero sinabi ng DBM, na Department of Budget and Management, na yung pondo nito para sa flood control para sa susunod na taon ay para doon sa pagpapatuloy ng mga nasimulan ng flood control projects at doon sa mga maintenance ng mga existing projects. Dahil kapag basta raw ito binitawan ng pamahalaan, baka raw mas magastos pa ito para sa ating lahat. So kailangan itong mga pondong ito. Now, yung para doon sa dredging at doon sa paggawa nitong updated master plan, may kipag-coordinate pa raw ang MMDA sa DPWH para maihain ito sa mga mabatas habang dinidinig yung ating national budget para sa susunod na taon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Kita ninyo? Wala eh. Walang plano eh. Ang plano lang talaga yung basura, kasalanan ng basura, walang pag-amin eh. Walang pag-amin na ang problema talaga nila sila. Yan ang problema eh. Alam mo, huwag nyo sisihin ng basura. Sisihin ng pagdami ng patak ng ulan. Di ba? Apakatarantado talaga eh, kaya nakakairte. O ito pa papanoorin natin to. Kung ano yung sabi ni Prof. Tikia. Isang malamig at sana ay maayos ang ating mga kasamahan at nag-recede na ang mga baha sa kanilang lugar. Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Opo, and dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no,
mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung ano naman, yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation, tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kinoconstruct. Tapos meron na naman pahayag, sabi dyan sa Araneta ba yun, dyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ng taong bayan. Hindi ka naman maka-charge sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiaaw ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan. Pero again, babalik tayo, ang solusyon dyan pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura, these things kailangan preventive. Apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas home site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap, hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin na hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero tuwing na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila dahil ito na naman tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things... No make-up. No make-up, hayop. Kahit mag-make-up ka, pangit ka pa rin. Hindi, alam mo, ako sa totoo lang mas gusto ko nga yung yung hindi naka-makeup. Yung sabi nga nila, yung paggising sa umaga, dyan mo malalaman kung sino talaga ang maganda at pogi. Sa harap ng salamin, hindi ng camera. Yung camera kasi may filter Yung salamin, wala. Pagising nyo sa umaga, tumingin kayo